ipasabpina na lang po para mapilitan po sila na kung sino man po yung nagsuhestyon o sabihin na nating nagtaksil sa ating bayan. Kasi ang target mo 6 million, 6 metric tons per hectare. Yeah. Madam Chair, pinakamaganda po siguro dyan kasi yung sinasabi nila, napag-usapan na rin po natin ng last meeting yan. Ngayon, sabi nila, magsasubmit nila hanggang ngayon, wala pa yung mga list ng mga umatin ng mga meeting, previous meeting nila. So kasi kami, ito, Swiss sa Philippines po ito, buong Pilipinas po, ang mga membro ko. So wala pong nakakaalam kahit isa po sa amin yan. So dapat po dyan, ipasabpina na lang po para mapilitan po sila na kung sino man po yung nagsuhestyon o sabihin na nating nagtaksil sa ating bayan. Yun po. Ang sa akin naman po, wala kasi ako dun sa meeting, ano? So, kailangan na iyaano ko pa sana the board secretariat. Yeah. Yung pong NEDA board secretariat na mag-aano. Yeah. Madam Chair, if I may. Yun yun. Sadikan po ng PRISM, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement po. Gusto ko lang pong, hello po ulit. Sana po yung pinag-uusapan, yung review, kung maaari po sana na isama yung buong mga stakeholders at mapabilisan din po. Kasi dahil po dito, yung ating pong objective na mapababa ang bigas, ito pong sitwasyon natin ay lalo pang gumugulo doon po sa lahat ng sektor. Yung pong mga economic impact nito ay hindi po talaga napag-isipan ng husto o hindi po na-discuss as itong sinabi nila na hindi naman po talaga nakonsulta ng maayos. Pero po, bawat isa po sa atin ay affected, maging sa lahat po ng industry, sa lahat po ng mga magsasaka, sa mga rice miller po kagaya namin. Maski ang mga importers po ngayon ay nasa limbo, hindi rin po nila alam kung anong gagawin nila. So, lahat po sa atin ay nanonood din ang mga ibang bansa. At kung ito nga pong pagbaba ng taripa ay ang objective ay bumaba po talaga ang presyo ng bigas, pero kung sila naman po ay iaakyat din naman po nila yung presyo, baliwala rin po yan. Kahit na po 0 po yung tariff ay baliwala rin po. So sana po mapag-usapan po talaga lahat ng implikasyon and that we concentrate po dun sa local production natin para po maging yung pong ating self-sufficiency ay ma-attain naman po natin o tumaas naman po ng kahit papaano. And at the same time din po, magkaroon din po ng mas maayos na forecasting din, maging sa mga local at saka sa imported. Kasi ngayon po talagang nababahala, hindi po alam kung ano yung gagawin. Maraming salamat po. Yeah, Madam Chair. Baka naman kasi sabi, punong-puno ang mga bodega ng imported rice. Punong-puno from Nueva Ecija hanggang sa Zamboanga. Yun ba ang dahilan na biglang may EO62? Madam Chair, ngayon ano po... masasabi ni Ms. Sadicon sa expert sa bodega? Sa totoo lang po, magmula nung nagkaroon po ng EO na sinabi pa lang po, tumumal na po, mas lalong matumal dahil ito ay lean months. Ito po yung panahon ng buffer stocking. Bago po magkaroon ng anihan, talaga pong ito yung process na to. But because of this situation, nag-iintay po ang lahat. So, matumal na po, mas lalo pa pong tumumal. Kaya po, nahihirapan po ang ating mga rice millers, mga traders na bumili ng mataas na presyo ng palay. Sinuportahan po natin ang ating magsasaka na bumili ng 30 pesos hanggang 30 pesos, no? Maitaas na yung presyo. Nagpapasalamat po kami kasi ngayon lang din po, ngayong panahon lang din po na anihan, pero ang presyo po ay mataas. Ngunit, nag-cause naman po tayo ng inflation. Sana po mabalanse yung proseso para happy po yung ating mga farmers at the same time po happy din ang ating consumers. At ganun din po, yun nga po, mga imported rice po, dumating po sila, nangangamba po yung mga importers na mataas po yung presyo nila. Pagtapos, kung dadating yung mga imported rice na bago, maiiwanan at malaki pong halaga ang
ang malulugi sa lahat po ngayon, sa lahat ng local at imported nating produkto, lahat po nangangamba kung paano nga po ba. Ngunit alam po natin na nag-iintay tayo ng mababang presyo. Sana po mapag-usapan talaga paano nga po ba natin mababalanse at makausap din po natin yung ibang bansa kung talagang ito'y nandito na para po sila hindi magtaas ng presyo. Marami pong salamat. Nung tumataas ang presyo ng bigas, pagbili nyo, sabi ko, ba't nataon sa yung i-renew yung rice tariffication law? So tingin ko, gusto nilang sabihin na hindi na pamura ang bigas ng rice tariffication law, kaya nung i-renew, pinataas nila presyo ng bigas. Alam po tayo, negosyante tayo, alam natin pag may nangyayaring ganyan. Ano reason dyan? Kasi gusto nyo i-discredit yung rice tariffication law para wag ma-renew. Kaya pinataas ang presyo ng bigas kasi sasabihin nila na walang nag-fail ang rice tariffication law kasi tumaas ang presyo ng bigas. Ako, nung nakita ko yan, alam ko na yan eh. Hindi na lang ako nakibu kasi palagi nyo namang ginagawa yan eh. Higit sa lahat, maliban sa pumalpak yung RTL, nakaka-insulto sa magsasakang Pilipino na kailanman hindi nakakayanin pakainin ang sambayanan. Nakaka-insulto, parang nag-surrender na tayo. Hanggang 2028, basta import na lang ng import, pikit mata na lang. Ganun ba? Talagang itinutulak na natin sa pagpapakamatay. Kasi kaya naman namin gustong tulungan na magsasaka para in the future, we are rice sufficient, di ba? Yun lang naman ang aim natin. Ito temporary lahat to, but the idea is rice sufficiency in the future. Kasi ang target mo 6 metric tons per hectare. Sinusuma ko from 3.4 to 6. Rice sufficient na tayo kasi lang natin, shortage natin 20% eh. With that, munti mo from 3.4 to 6, that's 80%. Di rice sufficient na tayo, hindi na tayo mag-i-import, ma-attain mo lang yung 6 metric tons per hectare. Mukhang kaya naman with the rice tariffication law. Tingin ko kayang-kaya ba't ginugulo? Kasi in the long run, dapat ang aim natin, yung long run rice sufficiency natin. Diba? Madam Chair? Just to respond to Ms. Weng, just to assure her na i-consult namin yung mga farmers groups natin dito sa gagawing review framework para magkapareho tayo ng tinitingnan ng triggers. O katumbas ng batas yung nandun pa po yung parang 4 months po kasi every 4 months yung review So ngayon pala mag-agree na tayo. Ano yung titingnan? 80 kada kilo? Aantayin natin yung 100 pesos kada kilo? Titingnan naman po parang usapan is within the next 2 weeks mag-usap ulit kami ng DA para makita ano to yung mga triggers. Madam Chair, sa pagsisisi at paninira sa rice tariffication law dahil ang gusto ko ring isang patunguhan ay amyendahan para palakasin ito habang ito yung magpapatuloy. Pinapa-extend pa nga. So, for the record din, kaugnay nung point na yan ni Madam Chair, the reduction of tariffs from 35% to 15% until 2028 misunderstands the real causes of the persistently high prices of rice in the local market. This is not due to the rice tariffication law, but because of reversible international developments. And yung pinag-uusapang sa mga bodega, precautionary stocking up due to El Nino. Tumaas halimbawa yung presyo ng abono noong 2022, pero bumagsak na ulit ito, di po ba? Ayun, so confirm po yan ng ating DA. Hindi pa itong pagbaba ng presyo ng fertilizers ang malaking dahilan kung bakit maganda pa rin at nakabawi ang ani natin ng palay noong 2023 at ngayong 2024 kumpara kahit sa 2022, kahit pinatuyo ng El Nino ang sakahan sa ilang lugar. So, kino-confirm din po ba ng DA yun? Nagre-recover po yung ani natin nitong nakaraang 2 taon hanggang ngayon. Okay po. So, karaniwan ng lumalawak ang pagtatanim ng palay sa buong mundo kapag maganda ang presyo nito. At nangyari ito, lalo na pagkatapos ng mga El Nino sa iba't ibang bansa. Gayon din, bumabalik sa normal at hindi maligalig ang importation at exports ng mga bansang iyon. So, hindi ba ito din yung inaasahan natin sa susunod na taong 2025 at mga susunod na taon pa? So, pwede ba nating marinig, Madam Chair, kung ano yung facts dito? Yan din ba ang projection na patuloy na magre-recover yung production sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas?
Opo. Yusek Morales, would you care to reply? Sa ngayon po ay nakatutok naman po yung RICE, ang DA, RICE, para talaga sa mga magsasaka ay maibigay ng tama para po makahabol at yung epekto ng El Nino at paghahanda sa La Nina ay maibigay po. Ang pag-invest po natin sa rice industry at ay nakatutok pa rin naman sa pananatiling palakasin yung produksyon ng ating palay, katulong ng RCEP at ng NRP